nung binata pa ako, teacher ako ng high school, and then they know that I was really playing basketball. Basketball ang buhay ko eh. Tapos pinag-coach ako ng varsity ng aming school. So imagine, coach ng varsity. Nung umpisa, sinasabayan ko sila sa game. Tuturuan mo, tapos sasabayan mo. Kasi talagang batak na batak ako sa basketball eh. And then one day, all of a sudden, I cannot even walk. I do not know why. Alam niyo, pagbangon ko, hindi ako makalakad. Ang sakit talaga ng paa ko. Yung lakad ko talagang, aray, ano ba to? Tapos palala ng palala araw-araw. Pumapasok ako sa school, ang sakit. Talagang, nagpa-doktor ako, nagpagamot, lahat na, nilagay ko na. Nagpa-x-ray ako, tinitingnan kung baka may butong lumabas sa sakong ko. Wala. So ano kaya ito? Hindi ko na alam. At sabi ng doktor, ilang linggo na yan, baka makatulong lang. Sabing ganyan, magtungkod ka. So, ako ay nagtungkod. Ganito. Imagine, naglalakad ako, pumapasok sa school. Ganyan. Varsity coach. Na dati, last week, kasabayan ko lang yan. Imagine me, this one. A few years ago, nagda-dunk ako. A few years ago, muntik na ako maging RP team. Imagine. Tapos ganito ako maglakad. Ay nako, lahat ng makasalubong ko, ng mga estudyante, mga taong kilala ko, ganito sila, "Uy, anong nangyari sa inyo?" Lahat ng mukha nila ang lungkot. Ako, lungkot na lungkot. Nadagdagan pa ng lungkot nila. So palungkot ako ng palungkot kasi lahat ng makasalubong ko, lulungkot. Alam mo, ilang linggo na, sabi ko ganyan, sana maiba naman yung pagtingin sa akin, iba. Naisip ko, meron akong stuffed toy sa bahay, yung unggoy na maliit, na mahaba ang kamay, na neon orange. Alam niyo, ginawa ko, nilagay ko sa tungkod ko, nakaharap sa tao, iniikot-ikot ko siya. So meron akong tungkod na may unggoy na ang cute. Every time ako naglalakad na ganito, may nakita ako, alam mo, nag-iiba na sila. Ganito sila, ay, ang cute! Lahat sila tuwan-tuwa dun sa unggoy. So sumasaya-saya na ako kahit papaano, di ba? Cute daw ako. Ay, yung unggoy, no? For many weeks, I was like that. I was depending on this. And then one night, sa kwarto ko, habang ako'y nakahiga, bigla na lang pumasok ang nanay ko. Ang nanay ko po'y tahimik na tao yan, ha? Biglang pumasok. Hindi ko alam. Baka pinuspos ng banal na espiritu yung nanay ko that moment. Nagdadasal din siguro siya. Pasok siya sa kwarto ko. At alam mo, sabi niya, "Anak, ilang linggo ka nang umaasa sa tungkod mo. Huwag ka nang umasa dyan. Umasa ka nga kay Lord. Siya ang bubuhat sa'yo. Hindi ang tungkod mo." Tapos umalis na. Hindi man lang ako pinagsalita. Tapos alam mo, I realize, nga no, ilang linggo na ako umaasa dito. Kaya alam mo, that time, I really prayed and I said, "Lord, tama na. Awang-awa na ako sa sarili ko. Sa'yo na ako aasa. I will depend on you." Alam niyo ang ginawa ko? Hindi ko na ito ginamit. Iniwan ko. Tapos, tingnan niyo ako, ha? The next day, sabi ko, "Lord, ikaw na, ha? Sa'yo ko aasa." The next day, pagbangon ko, pagpasok ko sa school, tingnan niyo ako, ganito ako maglakad. Day 1, sakit. Lahat ng makasalubong ko, "Sir, ano nangyari sa tungkod?" Sabi ko, "Wala, tinapon ko na." Yung unggoy, pinakawalan ko na. Kaya ako maglakad. Sakit. Day 2. Day 3. Pero sa akin, umaasa ako kay Lord. Day 4. Day 5. Day 6. Day 7. Day 8.
Day 9, year 1, year 2, year 3. Ano yung inaasa-asahan mo madalas? Ano yung tungkod mo na sinasandalan mo? Baka may sinasabi ang Diyos sa iyo ngayon. Baka ang sinasabi niya, uy, nakalimutan mo na ako. Huwag mong asahan yan. Kasi hindi ka niya itatayo kailanman. For those of you who depend on your money, on your wealth, that is a blessing from God to you. But there is a tendency of wealth, yung kayamanan, na siya ang asahan mo kaysa ang Diyos. Kaya ganito ang gagawin natin. Tingnan niyo ako. Kung ano man yung inaasahan niyo, siya ang una, ibababa niyo sa pangalawa. Si Lord ang itataas niyo. Lord, marami akong pera. Umaasa ako dyan. Pero masaasahan ko kayo. Lord, ito yung mga gamot kong iniinom, pero masaasahan ko kayo. Lord, ito yung mga mahal ko sa buhay. Komportable ako, nandyan sila, buhay sila, malakas. Pero Lord, masaasa ako sa iyo. Everything can change. But God will never change. Depend on Him. Again, siya pa rin. Walang iba. Suko sa Kanya. Put your hands upon your heart. Close your eyes. Bow down your head. Let me pray for you. Father in heaven, these are your children depending on you. Kami talaga, wala nang iba ang inasahan kundi ikaw, Panginoon. Ikaw ang aming inaasahan, O Diyos. Brothers and sisters, kung kayo ay umaasa kung anuman, isuko nyo ito. Gawin nyo pangalawa lang, pangatlo. Unahin nyo muli ang Panginoon. Lift Jesus up again in your life. If you have been depending on God, just continue doing that. In all aspects of your life, let Jesus reign. In your family, let Jesus reign. In your finances, let Jesus reign. In your health, let Jesus reign. In your relationships, let Jesus reign. In your career, in your business, let Jesus reign. In your dreams, prayers, and wishes, let Jesus reign. Father in heaven, we thank you that we can trust in your word, that you will not fail, that you are trustworthy. Maaasahan ka, Panginoon. And even though I cannot see it yet, like Elisha, I believe it will happen. I will trust in you. And I believe great things will happen to me. Great things will happen in my life. I believe in this. And I receive these. In your name. In Jesus' name. Brothers and sisters, as we worship, as we sing this song, lift Jesus up.